Pag-usapan natin yung ah, expose ni PRRD at Congressman Ungab na may mga blankong items doon sa BICAM report, yung 2025 national budget. So, that's invalid, sabi ni PRRD, at pwede kayong makulong. Sumagot naman ang palasyo through a statement by the Executive Secretary. Sinasabi niya maliciously false. That's criminal, sabi ng Executive Secretary. Pwede niyong makita sa website ng DBM yung GAA at walang blank spaces. So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Fake news ba talaga yung pagbubulgar ni PRRD? Na pwede siyang kasuhan dahil maliciously false? Ito may nabasa akong post ni Optic Politics. Sabi niya, kung peke ang expose ni PRRD at Congressman Ungab, ipakita yung original. Ito pala ang tunay na sitwasyon, Yung pinag-uusapan, ito, may nabasa lang kong comment. Ito, nag-post kasi ang GMA News tungkol sa statement ni A.S. Bersamin. Binabasa ko ang mga comments. So, ngayon ko lang naintindihan. Ito si Arblen Chris Tapel. Basahin ko yung kanyang comment. Hindi nagets ni Bersamin yung pinag-uusapan nila PRRD at Congressman Ungab. Hoy, Bersamin, na concern sila na sa BICAM report may mga blanko na pirmado ng mga representante. Pero sa GAA na pirmado na ng Pangulo, may amount na. Sino ang nagpuno ng mga blanko? Kongres, Senado, o ang Presidente? Daldal ka ng daldal, di mo pala nasusundan yung usapan sa podcast. So ito na, naintindihan ko na. So si Congressman Ungab naghahanap ng kopya ng GAA. Then later on, bigla siyang nagpasabog at ipinakita niya yung mga blank. So ang hawak ni Congressman Ungab, ang tinutukoy ni PRRD is yung approved BICAM report. At ipinakita nila sa publiko, may mga items doon, line items, na may mga blank. Kumakalat na sa social media, kitang-kita na blanko talaga. So, nung isinabit yung BICAM report, ni-review ngayon ng Pangulo. Yung kanyang economic team, nag-overtime sila nung Christmas. At yun na, inayos. May mga line item veto. So, nung pinirmahan na ng Pangulo ang GAA 2025 national budget, wala nang blanko. Okay, so tama yung sinasabi ng palasyo ni Executive Secretary Bersamin na wala talang blanko sa signed GAA. Wala talaga. Ang merong blanko, yung BICAM report. Blanko. Yun ang ipinapakita ni na Congressman Ungab at PRRD na sabi niya invalid dahil bakit may blanko? So ang tanong ngayon na ito ang dapat sagutin ng palasyo. Paano nalagyan ng amount
sino ang naglagay ng amount sa mga blank spaces na nadiskubrihan ni Congressman Ungab sa BICAM report. So, yon ang dapat nating hintaying sagot. Kung ang Pangulo, sila ang naglagay, tama ba yun? Kung ang Pangulo, dahil sila ang nag-review Finished product na yung BICAM report, yung pagkakaintindi ko yun yung hawak-hawak ni Congressman Ungab at PRRD, yung BICAM report. Finished product na. Doon nila na-discoveryan yung mga blanco. So, ipinasa sa presidente at ni-review. Pinirmahan. Wala nang blanco. So, paano ngayon nailagay yung mga amount? Yon ang tanong. Yon ang nakakapagtaka. Yon ang dapat sagutin ng Malacanang. Sino ang nag-fill in the blank? So, salamat dito sa mga comments na nababasa natin, So, magkaiba pa lang, iba yung GAA, yun na yung signed, approved, wala nang blank. So, tama, makikita yan sa DBM website, wala nang blanco. So, yung BICAM report ang may blanco. So, ay nako, napakasalimuot itong budget na ito na tinaguri ang the worst budget sa history ng ating bansa. So, January 31, correct me if I'm wrong, isasagawa ang malakihang rally. Ang daming, may nabasa akong post ni Crisette Laureta Chu. Ang daming mga grupo na mag-participate noon. Kailang, nakakapagtaka, kombinasyon ng yellow, kakamping, at makakaliwa. Yun yung nakita ko. There are more than 60 groups, NGOs or organization na nag-commit na magsama sa anti-BBM, anti-PBBM admin, anti-national budget. So, isasagawa yan sa January 31. Yung una kong nabasang post, wala pang venue. Kailang most likely, dalawang venue lang nakikita ko. Either yung EDSA People Power Monument, yung malapit sa Camp Aguinaldo, or sa EDSA Shrine. Kailang parang mas malaking space, To me, medyo malaking rally din ito. Hindi katulad yung pro-impeachment rally na isinagawa ng mga yellow kakamping and yung grupo Magdalo ni Senator Trillanes. Kakaunti, halos 1,000 lang siguro, nilangaw nga, hindi nila kayang tapatan yung dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo. So, sino ngayon ang majority, sino ang minority? Kasi sabi ni ex-senator De Lima, yung dambuhalang rally ng Iglesia, minority lang yun. Tinawag niyang minority yung millions. Halos 1.8 million sa Quirino Grandstand lang, palang yan throughout the country. Sobra 2.5 million, I believe. So yung kanila, pro-impeachment rally, 1,000 lang. Pinakamataas na yung 5,000. So, sino ngayon ang minority, sino ang majority? Anyway, sa issue, sino ang nag-fill in the blanks? So, tama yung expose ni PRRD at Congressman Ungab, ang basihan nila yung BICAM report. Tama rin yung statement na ni A.S. Bersamin na walang blank spaces sa approved GAA. Ang tanong, sino ang nag-fill up sa blank amounts?
Yun ang hintayin natin ng sagot.